Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. At siya po ay hindi lamang nagpapagaling, nagpapayaman din. Amen? Pero kailangan ipakita mo na ikaw ay nagagalak sa Kanya. At napakaganda na samyuhin ng Diyos ang kagalakan natin sa panahon na walang-wala tayo. Madali pong magalak pag may pamasahe ka pa. Madali pong magalak pag may pambayad ka sa Meralco. Nakakuha niyo po. Pero kapag patong-patong ang ating pagsubok at nagagala ka pa rin, makakaranas ka ng supernatural na pagpapala. Simple lang naman eh. Paano ka ba magagalak? Eh di pag nag-iisa kayo, sumayaw ka ng sumayaw. Tapos humarap ka sa harapan ng salamin at tumawa ka ng tumawa. Hindi, subukan mo lang. Yung hindi mo nagagawa, gawin mo pag nag-iisa ka. At makikita mo, nabubuhos ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. More wisdom, more wealth. Hindi po sinabing more wealth, more wisdom. More wisdom, more wealth. Sabihin mo, ito ang pamantayan ko sa aking buhay ngayong gabi. More wisdom, more wealth. Ulitin natin, more wisdom, more wealth. Amen. So kapag ikaw ay binigyan ng Diyos ng karunungan, ay yayaman ka. Dahil gusto ng Diyos na makita ka, mamaya po sa mensahe, makikita mo roon na kalooban ng Diyos na ikay hindi mahirap. Gusto niya mayaman ka. Tingnan mo uli ang iyong katabi at sipatin mo siya mula ulo hanggang talampakan. At ipahayag mo, sabihin mo sa kanya, nakikita ko na napakayaman mo. Amen? Sa simula ay parang hindi totoo, pero yan ay mangyayari. Amen? Amen? O, purihin ang Panginoon. So, ang pananalig po ay paniniwala sa darating. At yun ay pinaniniwalaan sa ngayon. Ang ating kinabukasan ay yung pinaniniwalaan mo ngayon. Yan po ang revival, naniniwala ka ngayon. Hindi sa makalwa, ngayon. Amen? Sabihin mo, ngayon. Now is the time to believe that Jesus will do wonders for the Father's glory through you. Amen. Sabihin mo, through me. Amen. Purihin ang Panginoon. At pag nagsanay kang magpasalamat sa mga bagay na gusto mong mangyaring hindi nangyari, ikaw ay umuunlad at nagkakaroon ka ng maturity. Kaya nga po ating unawain, ang Diyos po natin ay napakaganda. Naniniwala ka bang maganda ang Diyos? Naniniwala ka bang napakabuti ng Diyos? Tanungin mo ang iyong katabi kung meron siyang utak. Sabihin mo, may utak ka ba, kapatid? Sa English, brain. Alam mo ba na ang iyong brain ay merong 18 billion cells? Wow, 18 billion cells, sabi ng isang pagsusuri. Kaya, matalino ka. Biruin mo, 18 billion yung nasa iyong utak. O, purihin ang Panginoon. Kaya ngayong gabi, nais kong iyong maunawaang mabuti ang napakahalagang katotohanan na dapat mong matutunan. So tayo po ay manalangin. O Diyos, bawat nangyayari ay nakatakda sa iyong palatuntunan.
At bawat makararating dun sa itinakda mo, ang pinaglaanan mo ng sariwa at bagong kapahayagang matagal na nilang alam. Kaya't maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa makapangyarihang pangalan ni Hesus Kristo. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Amen. So, sabihin mo ang ganito. Sabihin mo, I am steadily joyful. So, ulitin natin, I am steadily joyful and awesomely strong. And I am overflowing with wealth and riches for the glory of God. For God's glory. Amen. So, laging unawain po natin na sa kaluwalhatian ng Diyos ang ating lakas, ang ating kalusugan at ang ating kayaman at kasaganaan para po sa karangalan ng Diyos. Kaya't kapag ito ang iyong pinagtutuunan ng karangalan ng Diyos, hindi ka po magkukulang. Kaya't sa simpleng titulo ng mensahe, Believe yourself and your dream. Believe yourself and your dream. Kailangan pong maalaala mo yung iyong pangarap nung sapul sa iyong pagkabata. Alam ko po lahat tayo may pangarap. At yung iba kaya hindi na ipagpapatuloy yung pangarap dahil napakababa ng pagtingin niya sa kanyang sarili. At ang nagpababa ng pagtingin sa kanyang sarili ay yung mga taong nagsabing siya ay mahina, siya ay walang kwenta, siya ay bobo. At lahat nung sinabing yun na hindi naman niya tinanggap at pinaniwalaan pero umuukil-kil at hindi makatkat sa kanyang isipan yung mga narinig niya anumang panahon sa kanyang paglaki. Kaya't kung atin pong unawain, ikaw at ako ay mahusay sa pag-iisip at pagbabalik gunita. Kaya ganyan pong sandaling ito, nais kong gawin mo ang gabing ito, this is the night that you will have to define a new life that you are going to start. Kailangan pong ma-define mo ang gabing ito na magpapanimula ka sa iyong buhay na katulad ng isang bagong silang na sanggol. So, atin pong isasara ang mga nakaraan at magsisimula tayo ng panibago. Kaya napakahalaga na atin pong maunawa ang mabuti na ang plano ng Diyos ay maganda. Kaya napakaganda rin na iyong maunawaan kapag tinanong ka ang unang katotohanan, by God's grace and favor, we were made deserving of the very best in life. Alam mo po ba na ang gusto ng Diyos ay ikaw ay may magandang buhay at katayuan sa buhay habang ikaw ay nabubuhay? Kaya nga pag tinanong ka, sino ka ba? At kadalasan ang sagot mo maririnig doon sa work experience mo, resume, ano ba ang naabot mo. That is how you will define yourself personally. Meron pong references, character references. Tatanungin nyo nung kumpanya, sino ba sa iyo itong nag-aplikante namin? Siya po ay mabuti, siya po ay mabait. So ang tawag po do'y character reference. Ano ang gustong ugali mo na maiikwento? Pag ako, gusto kong ikukwento ako, nako, yung tao yan, he is very generous. Yang taong yan, he is very gentleman. Yang taong yan, nako, grabe sa kabaitan yan. Sapagkat pag minsan yung kabaitan ay
inaakala ng mga tao na kaduwagan. Hindi po, ang kabaitan po ay tibay at katatagan. Kaya napakahalaga po na ating unawain, pag tinanong mo ang iyong tatay at nanay, sino ba yung anak mo? At pag ako ang tatanungin o ang aking asawa, amin laging ipagmamalaki ang aming mga anak. Ang ikukwento namin sa kanila ay yung magagandang katangian ng aming mga anak nung sila'y maliit, lumaki. Given po yung masamang ugali, kaya yo'y aalisin through the years. Kaya iyo pong isang tabi yung masamang ugali at ang palalakihin mo ay yung magandang ugali. Tingnan mo ang iyong katabi. Sapagkat ang reflection nun ay sa magulang. Ngayon kung tatanungin natin ang Diyos, sino ka kaya sa isipan ng Diyos? At marahil, karaniwang sasabihin ng tao ay yung kanyang kalakhan na sinabi sa kanya ng kanyang magulang, ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang teacher. Kung pinatulan ko yung sinabi nung isang teacher ko na ako'y pangit, at buo pa yung pagsasabi niya, napakapangit mo, Gregorio. Dahil medyo bakla yung teacher. So, pansinin po natin, kung pinatos ko siya doon sa kanyang sinabi, baka hindi po ako nakapagpatuloy. Pero kahit ano ang sabihin sa akin, I will prove them wrong. Hello? Because I won't give up. I will continue on forever for God's glory. Kaya nga po, ang pinaka-exciting sa buhay ay kapag ikaw ay dumaraan na sa krisis, doon mo magagamit ang iyong mga nakabisang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po, sabi sa Psalms 103 verse 7, ang sabi po doon, He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel. Sino po ang leader? Si Moses o ang children of Israel? Si Moses. Bakit po? Because he know the ways of the Lord. Kaya nga, sino ang tatalikod sa Panginoon? Yung mga alam lamang ay ang mga ginawa ng Diyos. Iba po ang ways, iba po ang acts of God. Kaya marami pong hindi makapagpatuloy sa kanilang pananampalataya dahil ang kanila lamang minamatyaga at binabantayan sa Diyos ay ang gawa ng Diyos. Kaya sa John 6:66, tinalikdan at iniwan si Jesus ng kaniyang mga tinuruan. From that time, many of His disciples went back and walked no more with Him. Why? Because they had experience of the acts of Jesus. Naranasan niya ang mga himala ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi po sila nagpatuloy. Dahil akala nila ang kalooban ng Diyos ay maghimala lang, bahagi lang po yun. Kaya dapat nating maunawaan sino ka sa Diyos. At ating tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa iyo. Sino ka nga ba? Sabi ng Biblia. At ikaw ay anak ng Diyos. So ikaw ay anak ng Diyos. At sa Diyos, ikaw ay bagong nilikha. Lumipas na ang mga dating bagay sa iyong buhay at lahat sa buhay mo ay pawang bago na. Naniniwala ka ba? At nais kong iyong maunawaan ngayong gabi that God has a dream for you. Ang Diyos ay may pangarap sa iyo. So napakaganda ng pagkalikha sa atin ng Diyos at napakaganda ng pangarap ng Diyos sa iyo at sa akin. At kailangan ito ay ating tuklasin.
Ngayon, kung atin pong uunawain, kailangan pong maniwala ka na ikaw ay magtatagumpay. Hello? Kung ano man ang suliranin mo, paniwalaan mong malulutas mo lahat yan. Kung ano man ang krisis mo, lahat yan ay mapagtatagumpayan mo. Kailangan mo nang maniwala ka sa katotohanan tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Walang hindi mo magagawa. Magagawa ko ang lahat ng bagay. Since second year, nakapulot ako ng kapirasong aklat na lumang-luma na at isinaulo ko yung Philippians 4:13 that I can do all things through Christ who gives me strength. Through the years, ginabayan po ako nung talatang yon. Laging tandaan mo, sabihin mo sa iyong sarili, I can do all things through Christ. I can do all things through Christ. I can do all things through Christ who gives me strength. Lahat ng bagay magagawa ko sa pamamagitan ni Jesucristo na nagbibigay sa akin lagi ng lakas. Nais kong iyong maunawaan na ang Diyos ay pumipili ng kaniyang itatayo na bagong mayayamang lalaki't babae na ang yaman ay gagamitin sa pagluwalhati sa Diyos, hindi sa sarili lamang. Ngayon, sa Proverbs 23 verse 7, ano po ang sabi sa Proverbs 23 verse 7? For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. So atin pong kunin yung unang bahagi. Kung ano ang iniisip ng isang tao sa kanyang puso, saan po naruroon ang isipan? Hindi po sinabing sa mind. Saan daw nandun yung isipan? Nasa puso. For as he thinketh in his heart, so is he. Ngayon, ikaw ay anak ng Diyos. Kaya araw at gabi, iyong sabihin sa iyong sarili, ako'y anak ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y iniibig ng Diyos. Ako'y iniibig ng Diyos. Kailangang mawala sa iyo ang anumang pag-aalala, anumang pagdududa, anumang panghihina, at ito ay masisira natin sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa ating sarili na tayo'y anak ng Diyos, na tayo'y bagong nilikha. Hallelujah. Kaya nga kung papansinin po natin, si Pablo ay napakatalinong lalaki. Pero bago niya makilala si Jesucristo, kailangang mabasag siya sa pagtitiwala sa kanyang sariling karunungan. Kaya nang sabi niya, kung ipagmamalaki ko ay ang aking achievements, kung ipagmamalaki ko ay ang kahusayan ko, ako ay Saul of Tarsus, at ang Tarsus po ay isang city na napakaunlad at nandun kung sa ating panahon ng Harvard, nandun ang Massachusetts Institute of Technology, nandun ang Oxford, sapagkat ang Tarsus ay isang lungsod na dinivelop ng mga Grego at doon ay linikha ang mga lalaki at babae na pinag-aral ng mahusay sa mga mahusay na paaralan. Pero ano sabi ni Pablo? I considered all as garbage in order to win Christ. Amen. Dahil kung hindi tayo nabigo, hindi tayo lalapit kay Kristo. Kaya sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, kaya kayo'y nasa akin dahil kayo bigo. Kung tagumpay kayo, wala kayo sa akin. At magpapanimula ang bagong tagumpay. Tagumpay na aabot hanggang langit, hindi panlupa.
O purihin ng Panginoon. Amen! So believe yourself and your dream. Paniwalaan mo ang sarili mo sapagkat may pangarap sa iyo ang Diyos na hindi mo naiisipan noon. Because you are so comfortable at that time. Pero ngayon, magsisimula ang Diyos sa iyo ng panibago. God will begin a new thing because God is the God of new things. Kaya nga ating unawain, ang Diyos po natin napakabuti. Kaya ang sabi rito kung ano ang iniisip mo. Kaya kailangan isipin mo na ikaw ay pinagpala. Kailangan isipin mo na ikay nagdiriwang sa Diyos sa gitna ng iyong mga patong-patong na suliranin. Magkakaroon ka ng buhay na patutuo sapagkat bawat suliranin ay nalutas mo at tiyak na malulutas mo sapagkat ngayon kasama mo ang banal na Espiritu. Sa Proverbs 4:23, 23:7 at 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So ano po ang keep? Iyong alagaang mabuti ang iyong puso. Hindi po yung physical na puso. Yun pong ating espiritu. Masikap at matalinong alagaan natin ang ating puso at alisin natin ang mga negatibo. Alisin natin ang mga katatakutan. Alisin natin ang mga pangamba. Sapagkat mula sa ating puso, out of our heart are the issues of life. Ano ba ang issues of life? Tumutok lang tayo sa 4. Mental issues, emotional issues, spiritual issues, at ang pang-4 po ay financial issues. At kung titingnan po natin, hindi natin kayang lutasin sa ganang sarili natin ang ating suliranin. Habang inihahanda ko ang mensaheng ito, nakikita ko ang aking sarili. At nauunawaan ko kung ano ang dahilan ng aking pagtatagumpay. Kung ano ang dahilan at ako ay nakapagpatuloy na matibay at matatag doon sa pagkatawag at pagkalagay sa akin ng Diyos ng panaginip. At pag nalaman mo ang pangarap ng Diyos, then you can seek His guidance. May pangako po ang Diyos. God deeply desires that His plan for your life will be fulfilled. Napakalalim po ng hangarin ng Diyos na ang kanyang plano sa iyong buhay ay kanyang maisakatuparan. Sino po ang magsasakatuparan? Siya. Kaya kung ikaw po ay makiki-cooperate sa holy divine schemes of God, kung makikiayon ka lamang sa ginagawa ng Diyos, at para makaayon tayo sa ginagawa ng Diyos, kailangan natin ng maraming panahon ng pakikinig sa Diyos. Hindi pwede ang daldalan. Hindi pwede ang argumento, hindi pwede ang discussion. Spend more time. Isolate yourself and spend more time in listening. Dahil maraming plano ang Diyos sa iyo. Pero kung hindi ka makikinig sa Diyos, may darating sa iyong maraming tao na may dalang plano para sa iyo. Hello? And do not live according to the plan of man. Makinig ka lang sa kanila. May plano na sa iyo ang Diyos, ba't naman susundin mo yung kanilang plano? Nakukuha niyo po. Kaya ako'y tagapakinig lang sa tao dahil established na yung aking napakinggan sa Diyos. Kaya napakahalaga po na ating maintindihan. Seek God's guidance and guidance will be given to us when we have known the plan of God for us. Alam mo ba ang pangarap ng Diyos sa iyo?
Alam ko ang pangarap ng Diyos sa akin. Mangaral ng mangaral at sa takdang panahon, mamili ng istasyon. Hello? Nakukuha niyo po? At kapag ang Diyos ang kumilos sa iyo, yung 100 taong tatrabahuhin ng tao, isang iglap, ito ay mapapasa iyo. Oh, hallelujah! Kaya kailangang magsanay ka na ikaw ay nakikipag-isa sa Diyos. May balak siya. May layunin ang lahat ng kabiguan sapagkat walang taong hindi nabigo. Yung kaibigan ko at kumpari ko pa, 2 ang inaanak ko sa kanyang mga anak. Napakalusog. Maliit lang ang utang niya. 5 years ago or 7 years ago, 350 million. Yun ang utang niya. Sa Exim Bank. Hanggang ngayon buhay pa. Bakit kaya? Siguro, lagi siyang nakikipagniig sa Diyos. Siguro, lagi siyang nakikinig sa Diyos. So if you know the dream, you will know the plan of God for that dream. Then seek His guidance. Walang linikha ang Diyos na basura. Sapagkat sa langit, walang basurahan. Hello, sabihin mo, hindi ka basura. Ikaw ay nilikha ng Diyos na nasa wangis, hawig at kalarawan niya. Kaya ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Marami kang bayaran, ako rin. Marami kang problema, ako rin. May mga kabiguan ka, ako rin. Dahil, paano kung mapapakiramdaman ang kabiguan kung wala akong karanasan sa kabiguan? Magmamataas ako sa pagtuturo. Hello? Paano ko maituturo ng Diyos ay nagpapagaling ng lahat ng karamdaman kung hindi ako dumaan sa pagkakasakit? Kaya kapatid, unang bagay, pero bago yon, may pangako ang Diyos. At kailangang matutunan mo where to go, when to go, and what to do. Huwag kang pupunta sa isang lugar na hindi ka naman pinapupunta ng Diyos. Huwag kang gagawa ng isang bagay na hindi ka naman pinagagawa ng Diyos. At huwag mong gagawin ang anumang bagay na ipinagagawa sa iyo ng Diyos na hindi pa niya iniuutos na ngayon na. Kaya marami pong bigo, nagmamadali sila. Pero laging tandaan natin, but for those who wait upon the Lord, they shall be strong, they shall mount up with wings like that of eagle. They shall run and not be weary, they shall walk and they shall not faint. So ang ibig sabihin, kahit tayo bat-bat ng problema, hindi tayo mapapagod. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Bagong taon, bagong simula, bagong himala. Magsama-sama po tayo tuwing araw ng Biyernes sa ating Night of Revival sa darating na January 8, January 15, January 22 at January 29. At kung kayo po ay dadalo, wag lamang po kayong mag-solo, magsama po kayo ng inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay at maranasan din po nila ang inyong naranasan noong nakaraang taon at higit sa taong ito, kakaiba ang inyong mararanasan. Dito po tayo sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsisimula po tayo sa ganap na 6:30 ng gabi. Tara na, makita-kita tayo sa mga petsang nabanggit. Hindi tayo manghihina. Hintayin mo lang ang pagkilos ng Diyos. Sa takdang oras, gagawa ang Diyos. Hello. Oh, purihin ang Panginoon. Salamat sa isang amen. Una,
expect to succeed. Kailangang pagpasyahan mo ngayong gabi, the first thing that you need to do, expect to succeed. Asahan mong ikaw ay magtatagumpay. At ito ang titiyakin ko sa iyo, makakamit mo yung iyong inaasahan. Walang nagtiwala sa Diyos at walang naghintay na binigo ng Diyos. Expect to succeed. Believe steadfastly that you will succeed. Be aware of that always. Basta sabihin mo sa iyong sarili, ako ay magtatagumpay. Ako ay magtatagumpay. Ako ay magtatagumpay. Huwag kang titigil. Huwag kang hihinto. Minsan lang tayong mabuhay. There is only one life, and it will soon be past. But only what is done for Christ will last. Ngayon ito po, ilalarawan ko sa inyong isipan. Pumunta ka sa isang kaibigan mong bigong-bigo. At pakiramdaman mo kung ano ang kanyang emosyon. Pakinggan mo kung ano ang kanyang mga sasalitain. At madarama mo na ang isang kaibigan mong bigo ay hungkag ang buhay. And then siya ay malungkutin. Tingnan mo ang iyong sarili. At siya ay punong-puno ng mga pag-aagam-agam at alalahanin. Ayos kong inyong maintindihang mabuti. Kaya tayo dinadala sa mga tao na kapuspalad, nanghihina. Ito po ay senyales na huwag kang titigil. Hello? Huwag kang titigil sa pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos, basta paniwalaan mong ikay magtatagumpay, sapagkat pag nagtagumpay ka, yung kaibigan mong bigong-bigo ay maiiangat mo. Ang katanungan, kung ikaw kaya ay titigil na sa pangangarap, sino ang masasaktan sa iyong pagkaduwag? Marami ang umaasa sa atin. Marami ang naghihintay na makita nila ang tagumpay sa ating buhay. Kaya kung tayo hihinto doon sa ating pagtahak sa ating tagumpay, at kung maabot natin ang kaganapan ng takda ng ating pagtatagumpay, sino ang makikinabang sa ating mga tagumpay? Marami. Purihin ang Panginoon. Kaya nais kung iyong maunawaan, expect to succeed. And then secondly, God will give you daily guidance. Bibigyan ka ng Diyos ng araw-araw na patnubay, kaya para matanggap mo ang patnubay, makinig ka. Magbigay ka ng oras sa pakikinig, huwag ikaw ang salita ng salita. Praise the Lord. God will give you daily guidance to proceed to the determined pathway with a strong and powerful will. Magiging ka pong matapang sapagkat alam mong ikaw ay tiyak na magtatagumpay. Magiging kang matapang sapagkat hindi ka papayag na ang buhay mo'y masayang. Laging tandaan mo po sa pagitan ng kapanganakan at kamatayan, yan ang iyong buhay. Life is in between your birth and your death. Later on. So how you use your life, yun po ang mag-define sa iyong buhay. Kaya ngayon pa lamang, desire to be the most generous person on the face of the earth. Ngayon pa lamang, desire to be champion in encouraging people. At yun po ang ways of God. So, kung atin pong unawain, the act of God, yun po yung mga himala, yun po yung pagpapagaling. Pero the ways of God, yun po yung pag-aliw sa mga nalulumbay. Yun po yung pag-abot sa mga nanghihina. Yun po ang pamamaraan ng Diyos.
para hakutin patungong langit ang maraming kaluluwa, sapagkat ang pangarap ng Diyos, walang isa mang mapunta sa impyerno. That none should perish. At kapag yun din ang pangarap mo, gagamitin ka ng Diyos. Thirdly, in seeking the guidance of God, calculate who will be helped if you continue and succeed. Sino ang matutulungan kapag ikaw ay nagtagumpay? Isipin mo po kung sino ang matutulungan kapag ikaw ay nagtagumpay. Laging tandaan po natin, ang nawala sa atin, ibabalik ng doble. Job 42:10, huwag mong aalisin yan sa iyong buhay. Lahat ng nawalay, ibabalik ng doble. Zechariah 9:12, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. So yung lahat ng nawala, ibinalik ng Diyos ng doble. Naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Sa Zechariah 9:12, ano po ang sabi? Turn you to the stronghold, ye prisoners of hope. Even today do I declare that I will render double unto thee. So ano po ang ibig sabihin? Ano po yung stronghold? Ang stronghold po ay kuta. At sino po ang pupunta doon sa kuta? Yung mga preso ng pag-asa. Do you still have hope? So tatanungin kita, ikaw ba'y may pag-asa pa rin sa gitna ng iyong kalagayan? Then you are a prisoner of hope. Hello? Kaya kung ikaw ay may pag-asa at hindi mo binabawasan ang iyong pag-asa, ang sabi ng Diyos, I declare today that I will render double unto thee. Yung lahat ng nawala sa iyo, ibabalik ng doble. Oh, purihin ang Panginoon. Paniniwalaan ko ang salita ng Diyos, hindi ang aking kalagayan. Paniniwalaan ko ang salita ng Diyos, hindi ang aking nararamdaman. Paniniwalaan ko ang salita ng Diyos, hindi ang aking kalagayan. Because the Word of God is infallible. The Word of God is impregnable. The Word of God is unshakable. Kahit anong mangyari, ako'y maninindigan sa pangako ng Diyos. Kahit na walang sumama sa akin, basta ako'y tatayo sa pangako ng Diyos. At ang nagtiwala sa Diyos, hindi nabigo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel. At nung siya'y putulan ng ulo, sabi ni Nero, nilait niya si Pablo. Wala nang makakaalaala sa iyo. Pero 2,000 years after, si Pablo po'y pinag-uusapan natin. Yung nagsabing wala nang aalala kay Pablo, si Nero, walang nakakaalala kay Nero sapagkat ang pangalang Nero ay pinapangalay sa aso. Hello? Pero si Pablong hindi ikinahiya ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya magpatuloy tayo. Sapagkat ang mabuting balita ang nagdala sa atin kung bakit tayo malusog, malakas, matalino, at maunlad. Because of the gospel of Jesus Christ. And then thirdly, so ang una, by God's grace and favor, we were made deserving of the very best in life. Kung hindi pa best ang katayuan mo sa buhay, darating ka ron. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Seek God's guidance daily. Where to go, and what to do, and when to do. Then thirdly, remember the acts of God and learn His ways. Kailangang maalaala mo ang mga ginawa ng Diyos sa iyo
At matutunan mo ang pamamaraan niya kung bakit nagawa niya ang mga iyon. Remember that faith is doing. Kaya nga ang laging gagamitin natin ay ang isipin natin ang mga nasa ating puso. I have treasured your word in my heart that I may not sin against you. So kailangan ikaw ay nagkabisa ng mga pangako ng Diyos tungkol sa iyong problema. Kumuha ka ng mga pangako tungkol sa iyong suliranin. Isa-isahin mo yung basahin sa iyong suliranin. Kumuha ka ng mga pangako tungkol sa kagalingang kailangan ng iyong katawan at isa-isa mo itong basahin. Kumuha ka ng mga pangako tungkol sa pananalapi at isa-isa mo itong basahin doon sa iyong kakapusan. At ako po'y naniniwala na hinding-hindi ka malalampasan ang pagpapala ng Diyos. Sa Psalms o Deuteronomy 28:1, ipakikita ko lang po sa inyo. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do and all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. So ano ang intensyon at layunin ng Diyos? To set you on high. Kung papansinin po natin si Abraham ay nung tawagin ay, ang sabi ng Diyos, iwan mo ang iyong bayan, iwan mo ang iyong mga kamag-anak, iwan mo ang sambahayan ng iyong tatay. At kaya nagkaroon ng problema si Abraham, isinama niya ang pamangkin niya si Lot. Pero kapahintulutan din ng Diyos na makasama niya si Lot para turuan si Abraham ng pakikipaglaban. Dahil kay Lot, nakipagdigma si Abraham sa mga hari. Dahil kay Lot, nag-intercede siya ng isang powerful intercession. Kaya kung may kasama kang problema sa iyong buhay, kaya po yun ay naruroon so that you will learn on how to intercede. Gagamitin mo yung mga pampabigat sa iyo na kasangkapan sa iyong panalangin. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka masisira ng iyong problema sapagkat yan ang gagamitin mo sa iyong pananalangin. Kung naniniwala ka, pero yan ang pamamaraan. Walang ibang pamamaraan. Kundi gamitin mo ang problema mo para meron kang pagkakataong makipag-usap sa Diyos. At ano ang pag-uusapan? Hindi ang problema. Ang pag-uusapan ay ang kabutihan ng Diyos. Ang pag-uusapan ay ang solusyon, hindi ang problema. Kaya nga kung ay iyong unawain sa mga latay na Jesucristo, hindi ka pwedeng magkasakit. At kung magkasakit, ay iyo pa rin paulit-ulit sabihin sa mga latay ni Jesucristo, ako'y gumaling. Huwag kang magsasawa. Dalawang bagay yan, sino ang matitigil, ang sakit o ikaw? Hello? Lamanan po yan at desisyon. Nakukuha niyo? Hallelujah. By His stripes, marami pong symptoms. Pero kapag kumikilos ang symptom, sabihin mo, by His stripes, I am healed. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, ikay malusog. Dahil sa mga latay ni Jesucristo. Oh, purihin ang Panginoon. So sigurado po ang plano ng Diyos sa iyo. He will set you on high. Ano po ang ibig sabihin, setting you on high? Sino po bang nakikita? Yung nasa baba, yung nasa itaas? Yung nasa itaas. At kapag ikaw ay iniangat ng Diyos, hindi dahil ikaw ay marami ng pera, iangat ka ng Diyos dahil ikaw ay laging nagtitiwala sa Kanya. Ipagmamalaki ka ng Diyos. Kanino ka ipagmamalaki ng Diyos? Hindi sa tao, kay Satanas. Ito yung aking lalaki, ito yung aking babae na tapat at laging nagtitiwala sa akin at laging tumatawag sa akin. Wow. Kaya iniangat ko siya. At pag iniangat ka na, sa kasusunod ang kasaganaan. Hello. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang nangyayari po sa maraming Kristiyano, hinahanap nila yung probisyon, which is wrong.
Ang tawag po doon ay inverted pursuit. Ang unahin mo'y mapagharian ka ng Diyos at ng kanyang katwiran at ang lahat ng iyong mga mahal sa buhay. At ang pagdaragdag, ang Diyos ang bahala doon. Hello? Ang pagdaragdag, ang Diyos ang bahala sa pagdaragdag. Pero ang daragdagan niya ay yung nasa kanyang paghahari at katwiran. Ano ba ang katwiran? It is about knowing and learning the ways of God. Ano ba ang pamamaraan ng Diyos? Siyasatin natin ang pamamaraan ng Diyos sa Isaiah 58. Sa Isaiah 58, 6. At ang sabi po doon, is not this the fast that I have chosen? To loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that you break every yoke. Praise God. So, ang pamamaraan ng Diyos ay ang paggawa ng mabuti. Kaya kapag tinularan natin ang paggawa ng Diyos ng mabuti, pinararangalan natin ang Diyos. So ano ang mga mabuting kanyang ginawa dito na iniutos niya na gawin ng kanyang bayan? Loose the bands of wickedness. Kalagan. Kalagan ang gapos ng kasamaan. Ano po yung wickedness? Marami po ang baon sa utang dahil sa sobrang patubo. Kaya ikaw ay magtatagumpay para damayan yung mga inilagay sa gapos ng pagkakautang. Pastor, ang ibig bang sabihin, pag ako yumaman, ako ay tutubos doon sa mga may utang. Ngayon, pag ang isipan mo ay 10,000 lang na piso, hindi ka makakatulong. Pero kung ang isipan mo ay kaya kang pagpalain ng Diyos kapag ikaw ay matulungin sa mahirap, kahit magkano kayang padaluyin ng Diyos sa iyo. So it is helping first before the provision. Again, ang approach ng tao, provision first before helping, which is wrong. Dahil pag may provision, hindi mo na kailangan ng pananalig. Pero kung may misyon, kailangan mo ang pananalig para dumaloy ang provision. At ang provision ay higit kaysa iyong kailangan sa iyong ministeryo. Ngayon, nais ko pong ipaunawa sa verse 7. Ano po ang sabi rito? It is not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house, when thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh. Then sa verse 8, then shall thy light break forth as the morning, and thine health, wow, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee, the glory of the Lord shall be thy reward. Ano po yung thy righteousness shall go before thee? So mapapabalita ka sa mga lalawigan at kamag-anak mo na yung kanilang kamag-anak, ikaw ay napakabait sa mga kapuspalad. Hallelujah! At dahil ikaw ay mabait sa kapuspalad, aalagaan ang likuran mo ng kalwalhatian ng Diyos. Hallelujah! Amen po ba? Kaya kung ating maunawan ang mga katotohanan ito, ito po ang sasabihin ko sa inyo. The remainder of your years will be so blessed. Naiiyak ka at luluha. At sasabihin mo, hindi ko po maintindihan ito kung bakit ako pinagkakaabalahan mo ng ganito. Hello? Are you still there? Are you hearing what I am speaking to you? Naririnig mo ba ang sinasabi ko sa iyo na ang iyong problema ay hindi problema? Yan ay stepping stones
Your problems are stepping stones into your promotion. Oh, glory. Ayaw ng Diyos ng komportable. Gusto ng Diyos, you are always on the go. Dahil marami pang gagawin sa iyo ang Diyos. Marami pang ibibigay sa iyo ang Diyos. Kaya when you step by faith, ang unang tagumpay mo is you have won against the fear of failure. Yung iba naman kaya ayaw humakbang, baka ako'y mabigo, baka ako'y pagtawanan, baka ako'y laitin. Ay mas lalaitin ka kung wala kang nagawa. Mas lalaitin ka kung ikaw ay duwag. Pero kung ikaw'y humakbang sapagkat na tanggap mo ang pangarap ng Diyos, papatnubayan ka ng Diyos step by step dahil hindi niya isisiwalat ang kabuuan. Baka hindi mo makayanan niya at sumambulat ka kapag ikinuwento na niya yung kabuuan ng kanyang pangarap. Kaya yun po ay batay sa ating maturity. Kaya step by step. At pag malaki yung gagawin sa iyo ng Diyos, medyo matagal. Pero huwag kang mapapagod, lalo kang magdiwang. Sapagkat maraming ipagagawa ang Diyos para hindi ka magsawa, manghinawa at manghina. Dahil ang Diyos, napakadunong. Naniniwala ka bang napakadunong ng Diyos at alam niya ang ginagawa sa iyo at hindi niya kailangan ng iyong advice? Hello? So ano ang balak ng Diyos? To set you on high. And then sa verse 13 ng Deuteronomy 28, ano pa ang kanyang gagawin sa iyo? Hallelujah. Magiging kang malusog dito sa Isaiah. At ang sabi sa Deuteronomy 28:13, and the Lord shall make thee the head. Sabihin mo, I am the head. And not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I commanded this day, to observe and to do them. Ikaw po ba'y naniniwala sa salita ng Diyos? So ano po ang pangako ng Diyos? That He will make you the head, not the tail. You will be above only and not beneath. Wow. Praise God. Amen? Kaya kung hindi po sa salita ng Diyos, at kung hindi sa pangarap ng Diyos, matagal na po akong nag-give up. Alam mo ang pinakamadaling paraan para magtagumpay ka na sa problema mo, mamatay ka na. Eh sabi ni David, ayoko pa pong mamatay dahil sa libingan wala na akong gagawin. Eh sabik na sabik ako na lagi kang purihin, sabik na sabik ako na laging makipag-usap sa iyo, sabik na sabik akong laging magpasalamat sa iyo. Kaya siya nakikipag-bargain lagi sa Diyos, ayoko pa pong mamatay. 24 years na siya fugitives. 24 na taon na siya ay hinahabol ni Saul. Pero ano ang kanyang pangarap? Ayoko pong mamatay. Hello? Dahil alam niya ang pangarap ng Diyos sa kanya. So ulitin kong muli, may pangarap sa iyo ang Diyos na hindi mo alam. And nais kong ipaunawa sa iyo, this is your defining moment. Tonight is your defining moment at itala mo sa iyong diary, September 26 is the night na nagsimula ang panibagong pagkilos ng Diyos sa iyo. At pag sinabing panibagong pagkilos, magsisimula ka from zero to hero. From nothing to infinity. Paniwalaan mo lang. Paniwalaan mo lang. At bahala ang Diyos sa mga naniniwala sa Kanya. Paniwalaan mo lang! Sa Joshua 1:8,
Ano po ang sabi sa Joshua 1:8? This book of the law shall not depart out of thy mouths, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. I advise and challenge you to be lover of the Bible. Mula ngayong gabi, kailangan magkaroon ka ng kakaibang pag-ibig sa iyong Biblia. Huwag mong iiwan ang iyong Biblia, gawin mo siyang iyong kasintahan. Basahin ang Biblia. Pag ikaw ay nag-aalala, basahin mo ang Biblia. At laging tandaan mo, ikaw ay lilinisin ng mga talata ng Biblia na iyong binasa. Maraming isipang papasok sa ating isip, pero basa ka lang ng basa, basa ng basa, basa ng basa hanggang ikay mabasa. Ikaw ba'y nagbabasa ng Biblia? O ikaw ba'y may Biblia? Kaya nga, ating unawain. Dahil sang-ayon dito, magbubulay ka araw at gabi. Kadalasan, ang maraming Kristiyano ay nagbubulay, John 3:16 lang. 10 taon nang born again, John 3:16 pa rin ang binubulay. Huwag nawa, ikaw yun. Hello? Kailangan ang bulayin mo, ano ang magagandang bahagi ng Biblia na dapat mong pagbulayan araw-araw. Ano ba ang pagbubulay? What is meditation? Speaking loudly to yourself repeatedly. Malakas na boses na sinasabi mo sa iyong sarili ng paulit-ulit na ako ay anak ng Diyos, na ako ay iniibig ng Diyos, na ako ay higit pa sa mananagumpay, na sa Jesucristong nasa akin ay mas makapangyarihan kay Satanas na nasa sanlibutan, na ako ay pinagpala, na lahat ng karunungan ng Diyos ay nasa akin sapagkat sinasamahan ako ng Ama. Amen. Malusog ang aking katawan dahil sa mga latay ni Jesucristo. Ako'y may kagalakan dahil sa banal na Espiritu na namumunga ng pag-ibig sa aking buhay. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-806-7784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Ay, makakatulog ka po ng mahimbing. Kaya nga po kaming mag-asawa, pag hindi nakakatulog ang asawa ko, papatungan ko lang siya ng kamay. At sa akin lumilipat yung hindi pagkatulog, hindi na bali at ako naman magbabasa na. Kaya laging tandaan mo po, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sabihin mo, infallible, impregnable, unshakable, unchangeable. Pag sinabing infallible, hindi po ito mapapangatwiranan. Mga tuwiran naman ng tao, huwag mong pakinggan ang pangangatwiran ng tao, basta tayuan mo ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos, ikaw ay kanyang pauunlarin, paniwalaan mo, ikay pinauunlad ng Diyos. Kapag sinabi ng salita ng Diyos na ikay magaling na, paniwalaan mo na ikay magaling na.
Paniwalaan mo na ikay mayaman na. Hindi mo hihintayin ang kayamanan para ikay magpahayag na ikay mayaman. Hindi mo hihintayin ang kagalingan para masabi mong ikay magaling na. May kirot pa sabihin mo ako'y magaling na. Wala pong magagawa dahil yun po ang salita ng Diyos. Nakukuha niyo po. So what is meditation? Speaking to oneself loudly, repeatedly. Humarap ka sa salamin. At ituro mo ang iyong mukha at sabihin mo, napakapalad mo. Hello? Sapagkat ikaw ang pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng malaking problema. At ang sabi ng Biblia, ayaw ko kung kaiba sa Biblia ninyo, hindi ka susubukin ng hindi mo kaya. Kaya lahat ng problema, gaano man kalakihan, nasa iyo dahil kaya mo. Amen! Hallelujah. Kaya magpuri ka at magdiwang sa Diyos at ililitaw ng Diyos yung talentong nasa iyo na katapat ng iyong kalutasan sa problema. Napakatalino mo, sabihin mo sa iyong katabi, punong-puno ka ng karunungan. Purihin ng Diyos. Bakit naman sasabihin ng Biblia? Kapag dumaranas ka ng iba't ibang pagsubok, hindi sinabing maglupasay ka at mamanglaw at magluksa. Ano ang sabi? Count it all joy when you suffer various trials. Kapag dumaraan tayo ng mabibigat na mga pagsubok, ang sabi ron, throw not out thy confidence in God. Huwag mong alisin ang tiwala mo sa Diyos. At kapag nabuo na ang layunin ng Diyos, ano ba ang layunin ng Diyos at idinadaan tayo sa pagsubok? Magikang mapasensya. Praise God. Magsanay ka sa pagkamatiisin. At pag ikay matiisin na, sa kadadaloy ang probisyon. Sino po bang matiisin? Hindi naghihimutok sa mga kabiguan. Hindi pinanghihinayangan yung mga nawala. Hello? Kaya ba'y naniniwala na kontrol ng Diyos ang iyong buhay? Kaya ba'y naniniwala na ang nagbigay ng iyong pagpapala ay ang Diyos at ang Diyos din ang pwedeng mag-alis ng iyong pagpapala? Pero hindi nga lang kamay ng Diyos ang gumawa, kundi si Satanas. Pero, pumunta ka sa iyong kuta. Go to the stronghold, you prisoners of hope. And I declare, I decree, sabi ng Diyos, I will repay you double for your trouble. Kung gaano ka katagal na hindi napagkatulog, bibigyan ka ng kakaibang kalusugan. Kung 3 taon kang hindi makatulog, 6 na taon kang laging himbing. Hindi, salita po ito ng Diyos. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kaya akala mo ito ay pantasya. Hindi po ito'y katotohanan. Hindi ka mamamatay. Lahat ng inawala sa iyo, ibabalik ng Diyos ng doble sa iyo. Ang gagawin mo lang ay amen. Madali bang isigaw o mahirap isigaw ang amen? Pag nag-amen ka, iyong hinahandayaan ng Diyos na gawin ang kanyang salita sa iyong buhay and God will fulfill His word in your life. Oh, purihin ang Panginoon. At sa 2 Chronicles 20:20, so sigurado po, your way shall be prosperous and you shall have good success. Magiging masagana ang iyong landas at ikaw ay magkakamit ng mabuting tagumpay. At ang sabi po dito sa 2 Chronicles 20:20, ano po ang sabi dito? And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall you be established.
Believe His prophet, so shall ye prosper. Ano po ang ibig sabihin ng paniniwala sa Diyos? So, ang paniniwala po sa Diyos ay tumatayo ka sa katotohanan. Halika, Brother Edward at Brother Roger. So, kung ako'y nakatayo sa katotohanan, itulak nga ninyo ako sa kaliwat kanan. So, ipakikita ko po yung word na establish. Sige, itulak ninyo ako. Yan, yan. Yan. So, ang ibig sabihin, hindi magbabago yung pagtayo ko. Kahit ano nangyayari sa kapaligiran, hindi ko yun iindahin sapagkat ako'y nakatayo. Sa salita ng Diyos, ako'y nakatindig ay sa pangako ng Diyos. Amen. Hallelujah. Woo! Glory. So, I am established. I am settled. Kaya walang makakahugot sa akin, walang makakabunod sa akin. Dahil kung saan ako'y tinanim, doon ako unlad. Amen. Hallelujah. Kung ano ang pangakong tinayuan ko, yun ang mangyayari sa aking buhay. Because when I speak, God shall fulfill. Oh, purihin ng Panginoon. At ang pangalawa, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Of equal importance, believe His prophets, so shall ye prosper. Ano po ba ang prophets? Declaring what will happen in the future. Pinapahayag yung mangyayari sa hinaharap. Kaya kung nailit ang bahay mo, bibigyan ka ng Diyos ng mas malaking bahay at mas maganda kaysa dun sa nailit. This is prophecy. Amen. Oh, purihin ang Panginoon. At para mangyari yun, huwag mo nang ipapatutuo na nawalan ka ng bahay. Hello? Naalaala ko, way back 1980s, sabi nung mag-asawa, pakipray mo nga, brother. Ano ka ko yun? Nailit yung bahay namin. Wala kaming titirhan. At kami nanalangin. Nanalangin. At alam nyo, gumawa ang Diyos ng isang makapangyarihang pagkilos at paggawa. At nagkaroon sila ng bagong bahay. Kaya nais ko pong ipaunawa. Nasa isa akong supermarket sa San Pedro sa May Pasita Complex. At ako ay dumaan para may bibilhin lang akong gamit na kaunting bagay sa, hindi ko na matandaan kung ano, basta kaunting gadget. At naroon yung isang idinalangin ko noon kasama ang kanyang anak na retardate, yung parang gano'n, autistic. So, sabi ng bata, si Brother Greg. Di ako naman natuwa. At sabi ko, kumusta na kayong mag-ina? Alam nyo, na-foreclose yung bahay niya, pero ibinalik ng bangko. At kailan ibinalik? Nung siya ay nagka-cancer. Dahil umalab siya sa Diyos. So, huwag ka na namang manalangin pang magka-cancer ka para maghimala ang Diyos sa iyo. Nagka-cancer po, hindi niya gusto yon. Pero sa kapwa-attend dito, siya ay gumaling. At ang sumunod ay bumalik yung bahay na na-foreclose. At sa sobrang tuwa, nagbigay sa akin ng 500. Tama-tama na meron akong pangbayad doon sa bibilin ko. Kayo ba'y naniniwala na ang Diyos sa takdang panahon ay darating na may dalang pagpapala sa iyo na kailangan mo? Amen. Ang tapat sa maliit ay magtatapat sa malaki. Kaya nga, unawain mong mabuti. Nais ng Diyos na ikaw at ako ay mabuhay lagi sa pananalig. At ano po yung pamumuhay sa pananalig? When you start to live by faith, you will free yourself from unfruitfulness. So, yung iba kaya hindi umuunlad, wala po silang desire na umunlad.
Kailangan pong ikaw ay magkaroon ng hangarin na magtagumpay. Ganun lang kasimple yun. Magkaroon ka ng desire to succeed. Increase your level of expectation. Laging asahan mo paggising mo sa umaga na nandiyan na yung pagpapala. Pag magmamaneho na ako, makakasalubong ko ang pagpapala. At ako'y handa. Lingon ako ng lingon habang ako'y nagdadrive, tumitingin ako sa side mirror at sa rear mirror. Alam kong nandito na ang pagpapala. So, increase your level of expectancy to succeed. Amen? Kailangan ihanda mo ang iyong sarili sa pagtatagumpay. Pangalawa, our walk of faith is the pathway to your spiritual and material prosperity. Ang kaya lamang nating kitain ay yung kaya nating trabahuhin. Pero ang Diyos kapag nagbigay, yung hindi mo kayang trabahuhin, ang ibibigay niya. Kaya kailangang laging nananalig ka, laging nagtitiwala ka, lagi kang may pag-asa sa Diyos. And then thirdly, faith is a steady, stable, steadfast process of opening your conscious and subconscious mind through prayer to the Holy Spirit. Lagi kang dadalangin at sasabihin mo, kanina po, madalas na ito ay nangyayari sa akin. Mahalaga sa akin ang earphone dahil ako ay nakikinig sa iPad ng music at saka ng teaching. Pero limot na limot ako doon sa lalagyan ko, wala. Tinanong ko ang aking anak, hindi mo ba nakita yung aking earphone? At ang sabi niya, ikaw, daddy, ang may hawak noon. Sabi ko, banal na espiritu, kailangan ko po yun, saan kaya naroon yun? Napakabilis po. Sabi niya, tingnan mo yung maliit mong bag. Tinignan ko yung maliit na bag, nandun nga yung earphone. Kaya nais kong inyong sanayin ang inyong sarili. Mabuhay kang laging nakikinig sa boses ng banal na espiritu. At dadaling ka ng banal na espiritu kung nasan yung gusi ng iyong kayamanan. Dadaling ka ng banal na espiritu kung nasan yung hanap buhay na kailangan mo. Dadalhin ka ng banal na espiritu doon sa lugar na kung saan ikay mapagpapala. Pero kailangan sanayin mo ang iyong sarili sa pakikinig sa boses ng banal na espiritu. Amen. And then, practice a mental habit of expecting positive results. Basta tuwing umaga, humanda ka na sa buong maghapon, may magandang positibong mangyayari sa iyo. Kadalasan kasi ang mga tao ganito, naku, uulanin ako. So anong nangyayari? Nangyayari yung kanyang sinabi. Kadalasan ang sinasabi ng iba, lalagnatin siya. At nangyayari nga, linalagnat siya. Dahil po, there is power in our spoken word. Kaya sa halip na negatibo ang sabihin mo, ngayong maghapon, makakamit ko na ang solusyon sa aking suliranin. Amen? Ngayong maghapon, makikita mo na kung dalaga ka o binata ka, makikita mo na ang mapapangasawa mo. Hello? Always speak what you intend to receive. Amen? Hallelujah. Hanap buhay. Sabihin mo, ngayong maghapong ito, ako ay magkakaroon ng hanap buhay. So you are expecting what you are speaking what you are expectant to receive. Ngayon, wag mong hatulan itong sinasabi ko sa iyo, isagawa mo muna. At pag naisagawa mo, saka mo masasabi, totoo nga. Pag hindi mo isinagawa, ewan ko kung mangyari yan sa akin, ay di sinayang mo. Hello? Ay kung sasabihin mo. Kadalasan po, ikaw ay ilalagay ng Diyos sa pagsubok. Alam at kilala ng Diyos ikaw at ako. Alam niya ang mga dominant at strong trait na nasa atin. Alam din niya yung weak point natin. Pero ang problema, hindi natin alam.
Hindi natin alam kung saan tayo malakas at hindi natin alam kung saan tayo mahina. At sa pamamagitan ng problema, doon lilitaw yung ating mahinang bahagi ng ating pananampalataya. Kaya po may pastor, para doon sa hindi mo maintindihan, isisiwalat mo sa pastor at dadalhin ninyo sa Diyos yung iyong kalagayan. Amen po ba? Kaya nga, sa pagtatapos, bago po ang prayer of commitment, kaya sabi ko po sa inyo, ito ay pure teaching. So, questions that will make our faiths alive and strong. Kailangan itong tatlong katanungang ito ay gamitin mong paulit-ulit sa iyo araw-araw para maging buhay at malakas ang iyong pananalig. Ang unang tanong, am I really expecting to succeed? Ako ba ay talagang naniniwala na ako ay magtatagumpay? Yun ang unang katanungan. Dahil pag hindi mo sasagutin yun, at hindi ka talagang umaasang ikay magtatagumpay, go back to square one. Kailangang araw-araw ay paniwalaan mo that you will succeed, you will succeed, you will succeed, you will succeed. Ikalawang katanungan, am I mentally enthusiastic and alert on achieving my desired goal? Am I mentally enthusiastic and alert on achieving my desired goal? Ako ba sa aking isipan ay laging maligaya at alerto na makakamit ko ang aking mga hinahangad na pinupuntiryang makakamtan? Oh, hallelujah. Pagsanay ka po na i-declare mo yung iyong need. Kahit po yay saging lang, gusto kong makakain ng saging. Pansinin po natin si David, sabi lang niya, gusto kong makainom, ang tagal ko nang hindi nakakainom sa balon, ng tubig sa balon ng Jerusalem. Eh dahil ang balon ng Jerusalem ay nasa pagsakop ng kanyang kalaban. Pero may nakikinig pala. Yung tatlo niyang general, pumasok sa loob ng kampo ng kalaban at ikinuha siya ng tubig. Laging tandaan mo, sa bawat sasabihin mo may nakikinig. Hello? Kapag sinabi mo ay salita ng Diyos, gagawa ang hukbo ng langit para isakatuparan niyon. At kapag nagpabago-bago ka ng isipan, gagawa naman ang puwersa ng kadiliman para hindi mangyari yon. Pero huwag mong pagbibigyan yung kampo ng kabila. Basta sabihin mo, pinaniniwalaan ko, period. Na ako ay matagumpay, na ako'y matagumpay, na ako'y maunlad, period. Dahil ang labanan po ay diskusyon, argumento. Talaga bang totoo yung pinaniniwalaan mo? Paniwalaan mo yung pinaniniwalaan mo. Then thirdly, am I genuinely enthusiastic about the prospect of success? Ako ba ay talagang genuine na maligaya tungkol sa pagkakaroon ko ng tagumpay? Kapag ang sagot diyan ay oo, tumuloy ka. At mararanasan mo ang kakaibang pagkilos ng buhay na Diyos sa iyong buhay. So, ngayong gabi kayo ay hahamunin ko na sabihin itong isang pangungusap na ito bilang iyong pagtatalaga ng iyong buhay. Sabihin mo, I am committing myself. Ilakas mo. I am committing myself 100% to making my dreams come true. Isulat mo po yan. I am committing myself 100% to making my dreams come true. Sa Tagalog,
itinatalaga ko ang aking sarili ng 100% na gagawin ko ng aking mga pangarap ay mangyayari. Na gagawin ko ang aking mga pangarap na magiging totoo sa aking buhay. Amen? So, laging tandaan mo kung ano ang sinabi mo, yun ang iyong matatanggap. Kaya iwasan mo ang negatibo at sabihin mo ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, sa lahat ng oras, ito ay totoo. Amen? So, ang Diyos po ay napakabuti. Ngayong sandaling ito, nalalaman ko na kayo ay pinagpapala ng Diyos at kayo ay napagpapala ng Diyos sapagkat siya lamang ang may kagagawa ng lahat. Kaya't kayo ay patuloy na sumusubaybay sa palatuntunan at gawain ito at sa himpilang ito. Ito'y dahilan sa Diyos. Kaya't nagpapatuloy ang gawain ito dahil sa awa, habag, grasya, biyaya, kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. At dahil sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, marami ang taong bukas ang puso, bukas ang isipan, at bukas ang palad na nagsusuporta financially sa gawain ito. At hinahamon kita na maging karagdagan dun sa mga sumusuporta sa pinansyal na pangangailangan ng gawain. Ikaw ay pinagpala at lalong mapagpapala. Kaya't kung makapagkakaloob ka ng halaga ng salapi na makatutustos sa gawain ito, padadalhan kita ng transistor radio at ng USB na meron 50 sermon. At ako ay mananalangin sa pagtanggap mo nito kasama ang aking panalangin. Give at least 4,000 pesos at mararanasan mo kung paano ang kaginhawahan at kagandahan ng pagsunod. Mapagpala ka ng Diyos at maluwalhati siya at ikaw ay lumakad sa pinagpalat, maunlad at malusog na buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na bang uri ng sakit o karamdaman yan? Bagong taon, bagong simula, bagong himala. Magsama-sama po tayo tuwing araw ng Biyernes sa ating Night of Revival sa darating na January 8, January 15, January 22 at January 29. At kung kayo po ay dadalo, wag lamang po kayong mag-solo, magsama po kayo ng inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay at maranasan din po nila ang inyong naranasan noong nakaraang taon at higit sa taong ito, kakaiba ang inyong mararanasan. Dito po tayo sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsisimula po tayo sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Tara na, makita-kita tayo sa mga petsang nabanggit. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752
sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po ay napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.